Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Matindi ang naging reaksyon laban kina Kuting at Lisa Smugs sa kanilang mga ginawa kay VP Sara. Hindi may iwasan ang paniningil ng hustisya sa ganitong mga kalokohan. Ang pagsasampa ng kaso ay isang hakbang upang itama ang mali. Ang mga pagkakalat ng maling impormasyon ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi kailan tama ang paggamit ng pangalan ng iba para sa pansariling interes. Ang batas ay umiiral upang mapanagot ang mga taong lumalaban dito. Hindi dapat gawin biro ang isyu na nakakaapekto sa dignidad ng isang tao. Ang pananagutan ay isang mahalagang aspeto ng isang demokratikong lipunan. Kaya naman talagang hindi nga ito makakawala si Kuting ng Norte na ito at Lisa Satanas matapos nga ang ginawa nila kay VP Inday Sara. Ang pagkilos sa maling gawain ay nagpapakita ng lakas ng liderato. Ang mga nagkasala ay kailangang harapin ang kanilang mga ginawa. Kaya naman dapat talagang harapin ni Kuting ng Norte ang kanilang mga kalokohan. Patuloy lamang ito na walang sino man ang nasa itaas ng batas. Hindi pwedeng palampasin ang ganitong uri ng mga kabalbalan na ginagawa ni Kuting ng Norte sa lipunan. Ang maling gawain ay nagdudulot ng apekto hindi lamang sa isang tao kundi sa buong bayan. Kaya naman talagang mas lalong nawawalan ng tiwala ang taong bayan dahil nga sa ginagawa ni Kuting ng Norte at Lisa Tanas sa loob mismo ng palasyo. Ang paninira ay hindi kailanman magiging solusyon sa anumang isyu. Ang hustisya ay laging mananaig sa kabila ng anumang pagsubok. Kaya naman dapat talagang maimbestigahan lahat ng mga pulpolitiko at kahit sinuman na may ginagawa na kalokohan. Para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Na kapag nagurgur siya, ipagurgur niya rin yung sinong gumurgur sa kanya. Kaya hindi daw nakaganti si Benigno Aquino. Sinabi niya ba yon? Nabasa ko lang din yung palangga. Hindi ko nakita yung mismong interview sa kanya. Pero nasabi nga niya ang kaibahan nilang dalawa is that si Aquino ay hindi nakaganti. Hindi nakaganti. Sinabi niya. Kaya dapat nagbilin din si Aquino. Kasi ako, sa totoo lang, sabi ni Beautiful Life, binastos si PRRD ng mga dilawan niya. That's true. So, ako sa akin, yung mga, may pinagbilinan din ako. Hindi nga lang gurgur ang ibinilin ko eh. Pero wag ko nang sabihin dito, baka makontempt ako. Tangay na, baka kahit hindi ka abogado, baka madisbar ka. Oo, hindi sa akin na lang yun. Pero totoo yun, ginawa ko rin yun. Si Atty. Glenn Chong, sinabi niya rin yun sa vlog niya yata kahapon. Nag-usap kami. Totoo yun, bakit ka papayag na gugurgurin ka na lang? Dapat bago ka nila gurgurin, meron ka ng future plans. Parang insurance lang yan. Pinaghahandaan mo ang future mo. Di ba? Paghandaan mo rin ang kamatayan mo. Libingan mo, at kung sino man ang gumurgur sa'yo, yung rest back. Tsaka diba? Palangga yung sinabi naman ni VP Sara, it is a conditional threat. Yes. So, sabihin, kung hindi mo siya sasaktan, edi walang mangyayari. True. Sabi nga ni Harry Roque, yan, you're right, conditional threat and impossible crime. Paano magkaka-crime? Kung paano niya gugurgurin yung tatlo kung buhay pa siya? Paano susundin ng pinagbilinan niya? Oh. 'Di ba? Kailangan mo gugurgur siya. Yeah, kung patay na siya, so paano doon papasok yung elemento ng tinatawag sa batas na inducement? Wala na magi-induce para dun sa action na pagpatay kasi patay na nga yung sinasabi niyo. Patay na nga. Paano niyo kakasuhan si Sara? Paano niyo padidisbar yun kung gurgur na? So ganun talaga mag-isip. Ganun talaga mag-isip yung mga ibang ang intention lang is to crush the Dutertes. No, ganun mag-isip ang mga bangag. Kaya nga ang movement natin
kung bakit nagtitipon-tipon ng mga tao ngayon sa EDSA ay papayag ka ba na adik pa rin ang presidente mo mula ngayon hanggang 2028? Tsaka Yeah. papayag ka ba, papayag ba tayo na binababoy tayo ng mga taong iniluklok natin sa pwesto? Papayag ba kayo na hinaharas kayo, na kinakasuhan kayo katulad ni Maharlika, ginugurgur kayo katulad ni Percy Lapid, di ba? Sa kabila ng pangako nila para sa pagbangon muli. Palangga, ang ibinangon nila yung mafia, hindi ang buhay ng Pilipino. Kaya palangga, no, mag-ingat ka, meron kang 3 assassin dyan. I know. Kaya nga. Mamigay ka naman, 3 yan. Gusto niyo ba sa inyo na lang yung 3 assassins ko? Iregalo ko na yan sa inyo. Grabe, ano? Yeah, sabi ni Rad, sa November 29 daw sasali ang grupo ni na Captain. That's true. That's true. That's good. Sali lang kayo. Sabi nga natin, ang movement naman to hindi naman matatapos ngayong araw eh. Pangalawang araw, pangatlong taon. Di bongga yon. Nasaan ba si Captain? Pilipinas ba? Nasaan ba siya? Hindi Nasa ko alam Amerika. kung nasaan siya. Si General Macanas ba ay nandito o nasa ibang lugar din? Si General Macanas is nasa Mindanao. Ayan, kinasuhan din niya ni ano. Let's talk about General Macanas. Di ko pa nga pala nakumusta. Kinasuhan niya ni, who's that? Yung previous PNP chief? Si Anacorda. Okay. Yan, si Acorda. Kinasuhan. Mga vloggers kinakasuhan. Hindi pa ba malinaw sa inyong kaisipan na adik po, mafia, ang namumuno sa inyo? Pag nag-criticize ka, kaso ka. O gurgur ka. So, Buti dyan palangga sa Amerika, no, malakas yung anti-slap. anti-slap. Ina-anti-slap ko lahat sila. Pinagsasampal ko sila lahat. Boom! Pwede rin naman ditong gamitin yan kasi may jurisprudence ng Supreme Court sa anti-slap. Ayan, may kausap si Palangga at sana po yung lahat ng mga mga pupunta ngayon sa EDSA, panatilihin natin pong maayos yung ating pagtitipon, yung ating pong mga basura, yung kalat, ipunin po natin at ilagay natin sa isang lugar na madali nating mabibitbit at itapon para naman po hindi rin naman po disappoint yung pamahalaan ng EDSA Shrine. O sabi ko yung pagiging masinop doon sa lugar ng EDSA Shrine. Yes, that's true. Yeah, ano yung pinag-usapan natin kayo na Palangga bago ko sinagot yung tawag, saglit lang. Yung anti-slap, pinagsasampan ko silang lahat. Kasi meron yung ng para to protect pinoprotektahan yung malayang pagpapahayag ng isang mamamayan under our First Amendment. We are protected. Sa Pilipinas, may batas din tayo, sabi mo may jurisprudence. Pero Palangga, inaabuso. Di ba? At saka sad to say nai-impluwensyahan yung proseso, no? True. ng paghanap ng katarungan ay nai-impluwensyahan. Yeah, talagang inaabuso nila. At itong anti-slap dito sa Amerika Palangga, ito ay nililimitahan din ang pang-aabuso ng mga public figures o mga politiko sa panggigipit nila sa mga taong nagsasalita. At ang reason kung bakit mayroong batas na ganito dito sa Amerika o sa California, para na rin maputol, kumbaga sa first stage pa lang, puputulin na yung intention ng mga politiko para i-drain ka financially. Kasi ang purpose nito ng mga proxy cases ni Lisa Marcos sa akin, to drain me financially. Hindi niya alam, apo ako ni Trump. At pupunta ka very soon sa Palm Beach. Pag inimbitahan ako ni Lolo Trump, pupunta ako doon. Rarampa ka dun sa kanyang beach resort. That's true. Okay, magbasa tayo ng comment Palangga. Magbasa ka at habang ako'y nang gugurgur. Palangga, di ko naman nababasa yung comments. Hindi ba? May rally na rin po dito sa Cebu. Okay, location in Port San
Pedro, tapat ng Plaza Independencia. Paki-share po. Okay, paki-share natin. I-email nyo yan. Ito yung email natin, ha? Yung may mga bago yan na mga pangyayari, i-email nyo dito. Lahat ng mga gusto nyong mangyari, email nyo po dito sa ano na to. Email na yan. Palangga, I need to Go? go now. Punta ko Okay. sa opisina. Pero Okay. mamaya pagdating ko sa opisina, mag-login ulit. Oo, sige. Okay, let's talk lang. So, okay, maghanap na lang ako ng mga ano dito, ka-reliebo ko. Sige, thank you so much for your You're insight. always welcome. You're And always stay welcome. with me because I need brilliant people in Sige, my itutuloy natin itong ano natin. Thank you palangga. God bless. Take care. God bless. Maraming Bye-bye. salamat. Bye-bye. Ayan naman ang aking palangga na usap natin para dito nga sa ating pinaglalaban na Speak Up Day. Naantay lang natin magising ang ating mga palangga doon sa EDSA. Pero sa lahat po ng mga gusto pa ring manindigan at sumuporta dito sa ating peaceful movement ay tuloy-tuloy lang natin yan. Alright. Aha. Ano daw? Nanalo na naman si Butod sa Loto, sabi ni Palangga. Solid maharlikan ako. Magkano naman ang pinalalunan? Alright. Support Speak Up Day. Yes, sabi ni Zerlene. Sabi ni Glenn Norshow, Miss Marlica, paano po ipagurgur ni Tamba si BBM at ibintang kay VP Sara? Madali naman yan imbestigahan, Palangga. Hindi naman porket binintangan ka ni pinatay nila si Bangag, o di ba? Magugurguran din yung mga yan at ibintang na lang kung kani-kanino. Meron naman tayong proseso para malaman natin through investigation kung sino ang gumurgur. Di ba? So, yeah. Yan yon. So kasalukuyan pa rin mga kababayan na nakahiga yung ating mga palangga doon sa EDSA. Tignan natin kung gising na sila, no? Gising na ang ating mga palangga. Ayan. So, okay. Message tayo. I hope nakatulog na sila. Ako naka-idlip-idlip na ng bonggang-bongga. Ano to? Aha. For Philippine Ambassador to Austria. Anak ni GMA. Okay, yeah. Ano tong message sa akin? Anak ni Gloria Macapagal Arroyo. Matagal na to. Alam ko na to na tinalaga na ambassador to Austria. Kasi, I hope, di ba si Gloria Macapagal Arroyo is talagang Sara siya. Ang naulinigan ko dito sa kwentong ito, dito sa nag-send kasi sa akin, ano ba ang konteksto nito? Sabi ni Mark, kung hindi kay Tatay Digong, siguro nasa kulungan pa rin si GMA. Okay? Ngayon, ang sabi dito, kasi kaya hindi maka-join si GMA sa kay Sara dahil nga itinalaga ang kanyang anak na si Luli Arroyo as ambassador sa Austria. Okay, I know a little, not little, but I know about it. Okay, based lang sa ating informant. Isa yan sa dahilan kung bakit hindi nagsasalita si Gloria Macapagal Arroyo sa lahat ng mga kahayupan ni Martin Romualdez at ni Lisa Tanas dahil nga sa kanyang anak, ayon sa aking source, na nakikiusap na huwag banggain ang mga Marcos at ang tambaluslos para hindi siya tanggalin sa pagiging ambassador niya sa Austria kasi pangarap niya yan, dream job niya yan. Sad. Nakakalungkot, di ba? Nakakalungkot na kung ikaw ay, support na talagang naniniwala ka noon kay Inday Sara na ganito na ganyan, tapos nakikita mo na ang mga injustice na nangyayari sa Pilipinas dahil lang sa dream job ng anak mo na si Luli Arroyo ay hindi ka magsasalita, pare-pareho lang kayo. Ganun yun mga palangga. May nag-message kasi. Yan ang katotohanan ng kwento yan. Okay? Ayaw ni Luli na matanggal siya ni Lisa, masipa siya
sa pagiging ambassador ng Austria. Kaya ang kanya namang nanay, dear Lila, di ba, lovely mother niya, na okay, yeah, personal interest pa din ang inuuna, sabi ni Solid, maharlikan ako. That's true. Yeah, sabi PGMA, bakit nagpa-picture po siya with Tamba sa plenary session? Iyan naman maintindihan mo palangga kasi nagpaplastikan lang sila naman sa plenary. Okay? Kaya nga ang gawin natin kay GMA, tanungin natin. Kasi ang pagkakaalam natin kay PGMA, Sara siya. Alam mo, matagal yan bago nagsuot ng pula si Gloria Macapagal-Arroyo during the campaign period ng unit team. Kasi ayaw talaga niya sa mga bangag. Ngayon, okay, PGMA, sabi nga nito, you redeem yourself. Ang sabi ng mga nagko-comment, alam naman natin yan kung ano yung mga ginawa ng ano mo in the past, o patunayan mo, 'di ba, na ikaw ay hindi vested interest dahil na gusto lang ng anak mo na magstay sa pagiging ambassador ng Austria. Hindi nyo alam, first time nyo lang ito narinig. Siyempre, hindi naman natin lahat alam kung sino ambassador sa ganito, ambassador sa ganyan. Aaralin pa ba natin lahat yan? Lahat ng bansa kung sino ang mga ambassador? Yun yung ang ano dyan. Yan ang kwento dyan. So, kaya naka-thumbs up si GMA dun sa class picture nila. Nagsalita si Buwaya, sabi ni Susan Bartolome. Naka-thumbs up pa siya. So, kaya ngayon sinasabi ni si kanina, talagang pumili kayo ng inyong ang inyong mga mamumuno sa inyo. Hindi lang dahil sa apelyido, hindi lang dahil nabigyan kayo ng ayuda, kundi titignan ninyo kung ano yung nagawa niya. At number 1 requirement, magpa-drug test ka. Yan ang sabihin ninyo sa mga tatakbo sa inyong bayan. Magpakita ka muna ng drug test bago kita iboto. May nag-comment kanina dyan na sinasabi na ang kondisyon daw ng mga HUAD committee na magpapadrug test lang sila kapag nag-take ng oath si Inday Sara. So nag-take na siya ng oath. Kung binanggit ng mga HUAD committee, bakit hindi pa rin nagpapadrug test ang mga HUAD? Alright? Alright. Pansarili lang ang alam, wala siyang pakialam sa kapwa niya Pilipino. Arroyo sa Luzon lang, Presidente, okay, you're right. Remember May, ayan, watching. Okay, magpapapasok tayo ng ating mga palangga. Ayan na, lagay natin ang ating ang ating link. Alright. So ang pag-uusapan natin, pag pumasok kayo, hindi yung problema natin sa buhay, kundi ang problema natin sa bangag na presidente. Maybe I will ask you, bakit ka gustong sumama sa EDSA Shrine o bakit gusto mong sumama sa movement na ito? Ano yung mga kadahilanan? Yan yung ating talking points. Hindi yung ako kasi, ganyan, ganon, da. Ang pag-uusapan natin ay usaping public interest, not about yourself. Alright? Kasi if we talk about ourselves, di mag-bold star na lang ako dito para bonggang-bongga. But syempre, mayroon tayong tinatawag na peaceful rally now, peaceful movement sa EDSA. Kaya kailangan ko kayo at tignan natin ang inyong mga alindog kung ano ang inyong punto de vista. Ayan na, ang ating link. Ayan, mga palangga, sa lahat ng mga nagpapaabot ng kanilang intention to help. Ayan po, tubig, pagkain, mag-email lang kayo dyan. And we will forward sa ating mga angels sa Pilipinas. Sabi ni Jane Bramlett, inuubos nila ang pera ng taong bayan. Wala na tayong gobyerno. That's true. Kaya nga tayo may ganitong movement. Sabi ni Sweet Victory London, pumasok ka na palangga, kanina pa kita inaantay, nakabukas na ang pintuan ng ating Maharlika Kingdom. O, di ba? May kingdom din tayo. Alright. BBM resign, sabi ni Alice. Ayan. Okay, kailangan ipakita ang mga alindog ninyo. Buksan niyo ang mga camera para makita natin ang mga alindog. So, mag-welcome tayo
Kailangan, kung pwede nga lang, merong nasa EDSA para ma-update ninyo kami. Okay? Si Palangga, si Kuya yung taxi driver. Kuya, baka nasa EDSA ka, i-email mo nga ako, Kuya, mag-usap tayo. Mag-email ka dyan at mag-usap tayo ng bonggang-bongga. So, ang unang pumasok sa atin si Jobert the Good Book. Jobert, open your camera at lalabas ka na sa entablado. Okay, magano tayo dito? Baka may mga magagaling kumanta, mag-show na lang tayo while we're waiting sa ating mga palangga. Jobert, device is not connected. Yung device mo daw ay hindi connected. So move on tayo kay Ray. Ray, open your mic, open your camera so we can move on. Kailangan ko makita ang iyong alindog. Alright? Okay? Ray, wala ka pang camera? Okay. Wala pang camera si Ray. Tignan natin kung ano ang eksena. Alright. Si Ray, si Mac, M-A-K, at si Sweet. Ayan, si Sweet kahapon Palangga. Nag-usap yata kami ni Palangga eh. Yan na, ito yung dating government worker. Okay, tignan natin si Ray. Ray, are you ready for me, Ray? Tignan natin si Ray. Ray, is that you? Ray? Wala si Ray. Naka-mute. Okay. Hello? Okay, Ray, open your mic so I can see your gorgeousness. Wala kang mic. Okay? Walang mic? Oo. Ito, naririnig mo ako? Yes, naririnig kita. Wala kang camera. Ba't ayaw ang camera ko? Ayaw Asa ka man karon na Bisaya ka rin, dili. Bisdak, Tatay Digong. Tatay Digong, Davao. Asa ka karon? Diri sa England. Oh, wow. Pakita mo yung alindog mo dyan at Hindi siya mag-open clear. Paano mangyayari dito? Pindutin mo yung ano bang ginagamit mo? Safari, Firefox? Safari. Hindi, pindutin mo lang yung camera, baka hindi mo lang nakita. Pinindot ko na yung camera tapos ayaw. Sige na lang, okay na lang. Sige, bakit Ray? Gusto mong ano yung reason mo why you are joining sa ating peaceful rally movement? Okay. Kahit noon pa nung kina Joey tsaka kay Sas nung nag-Voice of the People, sumali din ako noon nung 5 minutes na June 12. So nabigyan din ako ng chance na magsalita. Bakit? Anyway, okay, yeah, go ahead. Ang gusto kong lang sabihin itong administration, ako obvious naman taga Davao ko, Tatay Diggs talaga ako. By the way, Palangga, bibigyan ko lahat ng pagkakataon na magsalita, but I'll give you time limit. 3 minutes. 3 minutes lang? Yes. Para masaya. Kasi yung iba, kawawa naman yung iba. 3 minutes. Okay. Timer starts now. Okay, go. Okay. Kaya nga, sana protektahan natin si Inday kasi napaka-critical na yung posisyon ni Inday ngayon. Ibig sabihin na wala na siya ng security. So paano na yan? Wala na tayong Vice President na kailangan natin siya ngayon kasi siya na lang ang pag-asa natin. Ewan ko sa mga bangag na to. Di ko na maintindihan. Parang wala nang rule of law ang Pilipinas. Hindi na parang ano na sila. Ha? Ray, bakit ganito ang sentimiento mo? Kasi taga Davao ka ba? Bistak, taga Tatay Diggs, idol ko yan. Doon kami nakatira. Sige, paliwanag natin sa ating mga kababayan, bakit nandito ka dito sa ating live ngayon? Ano ang hinaing mo? Anong nakikita mo? At least, napakatunayan natin na hindi trolls ang nagpapalo sa atin. Go. Okay, gusto ko lang sabihin, dahil taga Davao ako, kami sa Davao meron kaming 911. Bawal magsigarilyo doon. Kung saan-saan. Magsigarilyo ka doon, may may place lang. Tapos yung tubig namin doon, pwede mong inumin, hindi ka na kailangan magbili pa ng mga bottled water kasi magagalit si Tatay Diggs kung hindi mainom yung poset.
kagaya sa Manila, kailangan mo pa magbili ng Mineral. botelya ng tubig, di ba? Mineral ng Yes, isang sir. kailangan mo magbili. Hindi maiinom yung tubig na wasin nila doon sa Manila. Sa Davao, doon lang kami sa Posit nagiinom. Tapos yung security namin doon, grabe, bumaba yung drugs, bumaba talaga yung yung peace and order, grabe. Alas 3, alas 4 ka maglakad sa San Pedro, sa Davao, walang gagalaw sa iyo. Mga pulis doon, puro mga naka-security talaga sa iyo. Takot kay Tatay Dick. Si Tatay Dick, nagmumotor pa yan. Nagtataksi. May ikot-ikot yan. Ayaw niyang nakikita na may nagiinom dyan sa kanto. Pag sasabihin niya, babalikan ko kayo dito ha. Pagbalik ko, dapat tapos na yung tuma niyo dyan ha. Oo, Wow. Tay. Oo, Mayor, alis na kami. Takot yung mga tao doon. Mga tao. So, Wow. kita mo, yung disiplina ni Tatay Diggs, dinala niya hanggang naging presidente siya. Although hindi naman siya, 70% naman yung, may mga kurakot pa rin. Pero at least, nawala yung drugs sa buong Pilipinas. Yun lang gusto ko sana eh. Nung umuwi ako kailan ba ako nang uwi? 2016, 2018, last year. Last year, grabe ng droga sa Manila. Hindi ko na alam. Nung umuwi ako ng 2018, 2016, ang sarap paglakad sa Manila. Pupunta ko ng Baclaran, walang mag-ano sa'yo. Sa Pampanga, nung kami nakatira. Takot, walang mga drug addict. Ngayon, nagsibalikan ng mga drogas. 30 seconds, Ray. 30 seconds. Tapos, Gamitin mo yung time mo para kay tapos Bakang. tinanggal pa ni Tambaluslos yung pre namin doon na dapat naka ano na yung 500 billion na dapat may first train na kami doon sa Mindanao. Walang yung buang talaga tong Tambaluslos, putang ina to. Yeah. Gago talaga, binigay niya sa mga ayuda, ginawa niyang parasite yung mga tao. Imbis sana gagawin nilang mga infrastructure, tapos magbigay sila ng mga factory, mag-invest. Sino ba mag-i-invest? Wala na ngang mag-i-invest kasi grabing korupsyon, grabing droga, ang taas ng kuryente, ang taas ng tubig. Ewan ko, Yes. sobra na ang kahirapan sa Pilipinas. Puro na lang sa pangawat, puro na lang kawat dito, Yes. kawat doon. Maharlika Investment Fund, wala na. Yung PhilHealth, wala na. Ewan ko ano lang natin. Pati yung 25 tons na, ang bago ngayon, yung 25 tons na gold, Yes. binenta na rin. Ewan ko, siguro ibibenta nila ang buong Pilipinas na siguro. Putang Yeah. ina tong bangag na to, si Butod. Ewan ko, Yeah. hindi ko na nakakatakot na sa Pilipinas dito. Nakakatakot talaga, Ray. Yeah. Thank you so much, Ray, Just sa give me iyong 10 seconds. insight. Kahit noon, dito, nung dito si Tatay Digong pa yung presidente, sabi nila sa akin, Ray, what happened to your president? He's fighting for the American. Sabi ko, oo nga. Sabi nila, can I borrow your president? He's very good, he's very tough. Very Right. high regard si Tatay Digong noon dito, pero ngayon si Bangag, ewan ko, wala na. Bangag na bangag tagala, Ray. At dahil dyan, Ray, yeah, putang ina talaga si Bangag. Sorry, time is up. Maharlika. Time is up, Ray. Okay, just excuse my Pwede ka language. naman bumalik. Pwede ka Sige, bumalik. sige. Pagbigyan lang Sabi ko- natin. Diyan ka sabi lang. ko nga- Nakapila naman kayo. Pwede ka bumalik. Kung andyan lang sana ako sa Pilipinas, baka nauna pa ako dun sa sa veterans. Oo. Si Inday. Ayan. Gusto ko talaga protection ng si Inday. Yes. Anyway, Pasok ko na lang thank uli. you, ha? Marlica. Thank you, Claire. Thank you. Pwede ka pumila uli. Pagbigyan lang natin para fair tayo kasi lahat gusto magsalita. Sige, Keep on sino na ba fighting, yung... ha? Keep on fighting, keep on burning Yes. para matanggal na si Bangag sa si Butod sa Tambaluslos. Yes, thank you Maawa very tayo sa much. Pilipinas. Yes, Alright, take care. God bless. God bless. Thank you, Ray. Okay, next natin nakapila. Maganda to ha. Ay si Sweet Caroline. Si Sweet, sino ba sinabi ko na? Si Sweet or si JD? Was it? Sorry ha. Sige, unahin na natin si Sweet. Nakalagay dito sa line eh. Sunod na si JD. Okay. Sweet Honesty, welcome. Okay. Hi Palangga. Ayan, nawala na si Palangga. Okay, Sweet, nag-static. Nag-static siya. Punta na natin. Sweet, nag-static ka. Okay, papunta natin si JD. JD the Good Book. Hello Palangga, how are you? Good morning, Palangga. Nagkita na tayo. Remember me? Taga California, Santa Barbara. Ay, bongga. Kumusta ka na? Teka, lalagay lang natin yung ating timer
Para No, fair. no 3 problem. minutes. No problem. Okay, go Okay. ahead, Palangga. Thank Bakit? you. Thank you, Palangga. Yung sinabi ko, yung comment ko kanina na wag wag tayo maniwala sa nagmamayabang. Dapat True. tayo magkaisa as in isa, hindi yung separate na True. rally. True. Kasi